At ito na guys yung ating 4HF1 na ibubuo na po natin. Hindi ko lang po naipakita sa inyo kung paano natin inangat to, yung ating cylinder head, at kung paano natin binutong ibang, kasi may video na naman ako nito guys sa pagkakabit ng mga ganito. 4HF1 lang po to. So ngayon, ayan, nakabuo na po yan. Bali nagpalit tayo ng connecting rod, gawa nga ng baluktot yung ating connecting rod. So yan, kulang na lang dito guys is langis na lang, tapos oil filter at change na natin to. Yan, buo na po yan lahat ng mga parts natin na nakakalas, na buo na po natin yan. So ito ang pinalitan natin dyan guys, at sana mawala yung usok nito. Ito yung ating connecting rod na pinagpalitan guys. Yan, ito ang nangyari dito, pinatuwid ko sa machine shop kaso hindi umubra, hindi rin nila na perfect. So ang nangyari, ayan, hindi natuwid ang maayos, medyo baluktot pa rin siya. Ngayon nung kinasa ko dito sa block natin ay lubog pa rin siya ng bagya. So ang ginawa ay pinalitan na lang po natin ang buo to. So yan, bumili na lang ng surplus at pinapalitan ko na lang ng bago to, o surplus Japan. So ito na, hindi ko na pinagpatuloy na ikabit to, gawa ng reject. Sayang lang nagastos natin dito na 800 na pinaglabor o pinagpagawaan natin dito, pinagawa natin dito. So yun, wala, kaya useless lang talaga pag pinapamasin shop. Pag ganyan po guys, sana magpalit na lang ng buo na surplus Japan. Parehas lang din naman yun at hindi naman malayo ang presyo. So yun, yan ang ating pinalitan. So yan, halatang halata, baluktot pa rin. So tinanggal na lang natin yan, o hindi natin pinagpatuloy. At sana ito guys, ang problema po nito ay mausok. Nakikita nyo naman doon sa tambutso natin na talagang napakakapal ng usok na. At sana masolve natin yung problema na yun. Pag nire-rev siya, nanginginig yung makina, tapos mausok na kulay puti. Sana matanggal po yun pag ito ay ating pandarin. 4HF1 po na makina ang gagawin natin dito. Ito na semi-electronics. Ayan po yung kanyang mga wirings. Yan, kaya ito tinawag na semi-electronics. Yan, may mga accessory o may mga wires na nagakabit dito. So yan guys, so natapos na natin, ikabit na natin yung mga kailangan ikabit dyan. So ngayon ang gagawin natin ay magpapanda na po tayo dito. At siyempre magpapasingaw na naman tayo dito sa ating mga injectors. Yan, kabuo na yan, papanda rin na natin. So sana mawala na yung usok na nandoon sa tambutso. Sana mawala yung guys. Dito pa lang makikita na natin kung may usok. So yan, excited na yung partner ko magpaandar dito. Ano? At sana nakauno. Dito na naman tayo sa number 1 na yan. Okay. At ito, magpapalabas tayo dito uli. Sige nga, neutral. Sana umandar at mawala yung usok. Sana nakauno. Sige. Sige. Whoop. Wait a minute. Sige. Wala pa labas? Wala pa. Absent. Sige. Whoop. Wala pa rin. Yun pa ang problema. Wala pang lumalabas dito sa ating seal tip. Alin, walang labas? Wala, lahat absent eh. Hindi, baka matigas lang. Sige nga. Binalik mo na yung wire doon? Where sa? Patayan. Ha? Saan? Dito? Oo. Oh. Ito na guys. Binumba natin tumigas na yan. So sana may lumabas na dito. Okay! Oop! Okay, 1-0. So, meron na dito. Okay! Oop!
All goods na. Oh, nangangamoy na. Nangangamoy na yung tambutso eh. Ibig sabihin, may pag-asa ng kumandar to. Nangangamoy eh. Pero wala tubig. Wala pa. Okay lang yan. Malamig naman panahon. Di nga. Oo. Yan. Okay, start! Game! Kala mandar ka. Pag hindi yung mandar guys, taga 4 na naman yan. Ayaw. Taga 4 na naman yan. Isa pa! Isa! Ge! Ge! Up! Sige, aun mo ka susi. Patay. Gumagana eh. Start! Wala. Naka 4 yan. So yan guys, back na naman. Naka 4 yan. Kaya ayaw mandar. Okay. At yan guys, i-re-timing yan kasi naka 4 yan. Hindi talaga andar yung kahit anong gawin nyo. Balik mo din sa uno ulit. At yung tuldok na yung kanina guys, nandito yon. Yung tuldok ng camshaft, ngayon nandito na yun. I-re-timing mo na dun. Yan mo. Yung pinakahuli boy dito yung number 1. Ito yung timing natin kanina. Ito yon yung nandito kanina. So, i-re-timing natin. Tingnan mo, nandito yan lumaya. Dulo. Pag mag 4. Eh, malapit lang yan. Okay. Dito yung pupunta. Sa taas ba? Sa taas? Oo, pinakauno, yung pinakataas. Yung nag-iisa. Na. Okay na? So, ayan. Ayan. Ngayon guys, yung marking niya yun, nandito na yun. Nandito yung kanina. Okay? Nandito yung kanina, ngayon nandito na siya. Ngayon ang gagawin, ibabalik, tatanggalin ulit ito. Tapos i-timing, pabalik dito. Pero yung tune up, yun pa rin yun. Oo, yung parang hindi na magagalaw yan. Yeah, add mo kang shot. Sabay. Tino. Iway ko na to. Ayan guys, ayan yung ating marking kanina na nandito. Nandito na siya sa kabila. Ngayon ilalagay natin to dito. Para mag-uno. Okay, piti mo. Kasi Sana yun. dito pa. Yan. Okay. Okay. Yan. Okay. Yung bearing, silipin mo. Okay, kompleto. Yan lahat. Yan, tapos ibabalik natin yung rocker arm. So yan guys, nandito na siya. Kanina nandito, so ngayon nandito. Uno na yan, aandar na yan guys. Kabit lang nitong, ikakabit lang yung rocker arm. Nire-timing yan guys, paandarin na natin. Yan. Ayaw pa rin. Hop! Para may sumisingaw. Psst, psst. So yan, anda na siya guys.
yun, umandar. Ibig sabihin, tama yung timing. Okay? Ganun lang guys ang gagawin nyo. Pagka ganyan na hindi umandar, timing nyo lang. Sige, blade mo nga. Parang mayroon yan, pag binubomba ko. Kaso mamamatay yan. Mamamatay yan, computer box yan. Yan, binipilit lang guys kasi may hangin, tumataas mo nga po kay minor. Sige. Yan, okay na. So yun lang guys, ganun lang ang gagawin pagka hindi umandar, retiming. At sana yung problema na usok ay mawala kasi yun talaga ang ano natin dito, na mawala ang usok. So yun, dati minor pa lang napakausok na yan. Ngayon may usok pa yan kunti, pero sa ano pa ng makina kasi mayroon pang langis yan. Pero dati guys, talagang ang kapal ng usok nyan. Yan. So ngayon wala na. Okay? Mawawala pa yan guys pagka umandar pa ng medyo matagal-tagal. Ayan, may obserba pa natin yan. Boy, bomba! Ayan guys, tingnan natin, paparip natin kung may usok pa. Ayan, may usok pero normal na lang yan, ganyan. Hindi na kaya na dati talaga makapal. Okay? Yung ganun uusok talaga, yung kasi diesel po ito. Pero hindi, wag lang po, yung usok na talagang makapal siya. Pero pagka naka-straight ang ano yan, ang revolusyon, wala pong usok yan. Pag binubomba lang talaga, mayroon talaga yan. Normal lang po yun sa mga ganitong truck. So yan, wala na pong kausok po yan guys. Tsaka, hindi na po siya amoy krudo. Yan. At saka guys, hindi na po siya amoy krudo. Ayan po. Hindi na po siya amoy krudo. Kasi wala na pong, tama na po kasi yung kanyang, ano lang, yung sulog niya. Nasusulog na po yung ating diesel. Kaya wala na may lalabas dito. At saka hindi na siya palyado. So yan guys, oh. Kahit amuyin mo, hindi na talaga siya mabaho o masakit sa mata. Yun guys, so yan ang ating ginawa. Okay? At ito guys, ito yung inano ko na makina, yung in-overhaul na Tornado. Ngayon bumalik po after 3 months, ngayon lang po bumalik yan. Gawa ng nagka-problema yung kanyang tagas. Nagkaroon siya ng tagas sa ating back cover o yung ating timing chain cover na plastic. So yan, kaya po bumalik dito. And then guys, meron pa tayong isa doon. Makita nyo po, ayun po yung Kia na G2. Blue by po yan. So ngayon, yun ang susunod pa natin gagawin. Bali, magpapalit po tayo ng piston ring. Baka guys, yung ating liner, kung wala pong tama, hindi po tayo magpapalit dyan. So dyan sa G2 na yan. Bali, blue by. Angatan naman sa cylinder head. And then yun guys, yung kasunod na yun. Ayun, yung aluminum band naman. Yung mataas na yun. Ang gagawin natin doon ay yung kanyang krudo humahalo sa langis. Yung langis niya dumadami. So yun ang problema naman nun. Ang krudo humahalo sa langis, dumadami yung langis niya. At saka guys, yun ang ano natin doon, ang findings natin doon, o wala natin ay nozzle tape. Ipapa-check up o papa-check natin sa calibration. And then guys, yung kanyang injection pump, ipapa-ano na natin, ipapa-titingnan natin kung may tama yung kanyang oil seal. So yun ang gagawin natin doon sa GB1. So okay, ito good sa po tayo dito sa 4H F1 na semi-electronic. Makakabiyahe na po yan. Then ito sunod natin. And then ayun, uhuli natin yun kasi major yung guys, yung ating G2. Yun muna, yung pangatlo. Ito yung van. Ito wag muna to kasi major po yan, itong ating G2. Tapos yun ang pangalawa pagkatapos ito. Yun yung susunod natin yung GB1. Okay guys, tapos ito ang last natin. So yan, maulan na panahon pero nagtatrabaho pa rin tayo dahil marami tayong nakapinding na gawain at marami tayong trouble na pumasok ngayon. Minsan naman wala, minsan naman meron. So minsan nagkakasabay-sabay naman, lalo na pagka ganito na mga major kasi siyempre matagal yun. At kaya mayroong pumapasok na trabaho dahil mayroon tayong major na trabaho o ibig sabihin major matagal na trabaho yun o mahabang araw ang kailangan na
pagtutuunan ng pansin pag ganyan mga major trouble. So yan, kaya nagkaroon tayo ng maraming pending ngayon. So yun lang guys, update ng ating trabaho dito sa Montesa Company. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Bye bye po.